naman sa Acts chapter 18 verses 1 hanggang 17. At babasahin ko po sa ESV. At ito po ang sinasabi. After this, Paul left Athens and went to Corinth, and he found a Jew named Aquila, a native of Pontus, recently came from Italy with his wife Priscilla, because Claudius had commanded all the Jews to leave Rome, and he went to see them. And because he was of the same trade, he stayed with them and worked, for they were tent makers by trade. Verse 4, and he reasoned in the synagogue every Sabbath and tried to persuade Jews and Greeks. When Silas and Timothy arrived from Macedonia, Paul was occupied with the word, testifying to the Jews that Christ was Jesus. And when they opposed and reviled him, he shook out his garments and said to them, your blood be on your own heads. I am innocent. From now on, I will go to the Gentiles. And he left there and went to the house of a man named Titius Justus, a worshiper of God. His house was next to the synagogue. Crispus, the ruler of the synagogue, believed in the Lord, together with his entire household, and many of the Corinthians, hearing Paul, believed and were baptized. And the Lord said to Paul one night in a vision, do not be afraid, but go on speaking, and do not be silent. For I am with you, and no one will attack you to harm you. For I have many in the city who are my people. And he stayed a year and 6 months, teaching the word of God among them. But when Gallio was proconsul of Achaia, the Jews made a united attack on Paul and brought him before the tribunal, saying, this man is persuading people to worship God contrary to the law. But when Paul was about to open his mouth, Gallio said to the Jews, if it were a matter of wrongdoing or vicious crime, O Jews, I would have reason to accept your complaint. But since it is a matter of question about words and names of your own law, see to it yourselves. I refuse to be a judge of these things. Verse 16, and he drove them from the tribunal, and they seized Sosthenes, a ruler of synagogue, and beat him in front of the tribunal. But Gallio paid no attention to any of these. Ito po ang buhay na salita ng ating buhay na Diyos. Let us come to the Lord in prayer. Aming Amang Diyos, minsan pa sa sandaling ito, kami ay humihingi, Panginoon, ng inyong patnubay sa tulong ng mga Espiritu. Gabayan kami na maunawaan ang mga hiwaga ng iyong mga salita para sa amin sa hapong ito. Lord, aming dalangin na ang iyong salita ay kumilos, Panginoon, sa aming mga puso. Hindi lamang kami bigyan ng kaunawaan, bagkus magdala ng kaligtasan sa mga tao na tinako mo sa lugar na ito. At para sa mga anak mo ay patuloy na lumago sa kaalaman sa patungkol sa iyong mga salita at lalo ka pang makilala, dakilain ka, purihin ka, at sundin ang mga iyong utos, Panginoon, para sa ikakaluwalhati ng iyong pangalan at para sa aming ikakabuti. Panginoon, ito po ang panalangin na dakilain mo ang iyong pangalan sa aming pagpapatuloy sa pag-aaral ng Book of Acts. Ito ang panalangin sa tulong ng Banal Espiritu sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. You may please be seated po. So yung ating title sa hapong ito, The Word of God in Corinth. Nung last week, si Pablo ay nangaral sa Athens. Hindi sa Athens, bagus sa Athens, sa Greece, o sa Macedonia. Ito yung tinatawag na lugar ng mga philosopher.
Dito galing si Plato, si Aristotle, at yung mga magagaling na mga philosopher during the ancient time. At sabi doon, yung mga tao, interesado sila lagi doon sa mga trivial na mga usapan, kung ano yung bago. But then, si Pablo, after niya mangaral doon, may mga nanampalataya naman, sabi sa verse 34 ng chapter 17, but some men, sabi doon, joined him and believed him, and among whom also were Dionysius the Areopagite, and a woman named Damaris, and others with them. So sa kanyang pangangaral doon marami yung mga nagproprotesta, marami yung gusto lang ay mga discussion, di ba? Meron din naman na mga nanampalataya at sinamahan siya doon sa kanyang missionary journey. At doon nagtapos yung kanyang preaching doon sa Athens. And then, sa verse 18, sabi doon, after these Paul left Athens and went to Corinth. So yung Athens, nandito siya sa gawing left o sa gawing west. Sa baba niya, dito yung Corinth. So yung Corinth, ito yung isa sa dalawa na kanyang pupuntahan. After ng Corinth, pupunta siya ng Ephesus. Yung Corinth, parte pa siya ng Macedonia o ng Greece. Pero after nito, siya ay pupunta ng Ephesus, which is parte ng Turkey. At yun na yung huling missionary journey niya, ng second missionary journey. Then, babalik na siya ng muli ng Antioch, dun sa Syria. And then, after noon, siya ay launch niya uli yung kanyang third missionary journey. So, gusto makita natin dito, si Pablo, on his way papunta dun sa Antioch, pabalik na siya ng Antioch, dun sa kanyang sending church, nag-send sa kanyang first and second missionary journey, and on his way papunta, pabalik doon sa Antioch, still nakapangaral siya, hindi lamang doon sa Philippi, hindi lamang sa Athens, sa Corinth, and next week, Lord willing, makita natin yung kanyang pagtungo sa Ephesus na kung saan ay another church ulit yung ma-establish through his missionary journey. But sa hapong ito, ay kita na natin yung kanyang yung gospel nakarating dun sa Corinth, na bahagi pa rin ng Greece o Macedonia. So tingnan natin, sa unang bahagi, pwede natin tingnan yung verses 1 hanggang 8 na sa kanyang paghayag, sa kanyang missionary journey, makita natin ang Diyos, meron siya laging ginagamit ng mga tao. God is sending Paul ng mga Christian companion o Christian co-workers. So yun ang first point natin, Paul as he endeavor to share, to spread yung mabuting balita, dalhin yung mabuting balita doon sa mga lugar na hindi pa nakakarinig nito. God is always behind the scene o upward, na kung saan sinesendyan o binibigyan si Pablo ng mga Christian companion o Christian co-workers, mga partners doon sa pagpapahayag ng mabuting balita. Kung babalikan natin yung sa chapter 16, naalala nyo doon, nung una siyang dumating doon sa Philippi, ano yung meron doon? Sabi doon sa Acts chapter 16, verses 13, and on the Sabbath, sabi doon, they went outside the gate at the riverside where they supposed that there's a place of prayer, and nangaral siya to a woman, sabi doon, sabi sa verse 14 ng Acts chapter 16, one who heard us, si Luke ang nagsulat nito, sabi niya, isa sa nakarinig sa amin sa pangangaral, sabi sa verse 14, one who heard us was a woman named Lydia, a city, sabi niya, from a city of Thyatira, a seller of purple good, who was a worshiper of God. The Lord opened her heart to pay attention to what was said by Paul. Ano sinasabi ni Lucas? Noong nandun si Apostle Paul dun sa Philippi, sabi doon, si Pablo, hinahanap niya kung saan yung mga nag-gather, yung mga Hudyo. Kaya lang dahil sa walang sinagoga, walang place na kung saan normally doon nag-gather yung mga Hudyo para makinig ng salita ng Panginoon. So nandun sila, yung mga kabaihan, sabi doon sa riverside.
Perhaps dahil sa may tubig doon, kasi isa sa kanilang kostumbre, bago ka manalangin ay naghuhugas sila ng paa. So sa riverside, maraming tubig, and perhaps mas quiet doon sa lugar na yon, kaya sila nandun. At sabi doon, si Pablo, ipinangaral niya yung mabuting balita at merong isang babae, sabi doon, the Lord opened her heart. Si Pablo, nangangaral siya at kinasangkapan ng Diyos yung pagpapahayag ni Pablo to open the heart of Lydia. Makita niyo doon, merong ginagawa yung tao, nangangaral, at yung Diyos naman, who is sovereign, siya yung may control ng lahat. He has the authority even, control sa heart. Nabuksan yung puso. And sabi doon, Lydia responded. Pag sabi mong responded, tumugon siya. Meron din siyang ginawa, hindi lamang niya narinig. Bagkus narinig niya at siya ay tumugon. And sabi doon, after nun, pagdating doon sa verse 15, after she was baptized, so nagpabautismo siya bilang tanda ng secret na nangyari sa kanyang puso. Kasi hindi mo makita yung nangyari sa puso ng tao. Diba? God can see the heart, but then yung tao, hindi makikita yon. Para ipakita niya yung nangyaring transaction between her and the Lord, nagpabautismo siya. Tanda that the old has gone, and nung muli siyang itinaas, the new has come. Or nung siya ay binaba sa tubig, simbolo ng kanyang pakikisa sa kamatayan ni Kristo, at nung muli siyang inahon, simbolo din ng kanyang pakikisa sa muling pagkabuhay ng Panginoong Sus, which we will celebrate next Sunday, Lord willing, yung Resurrection Sunday. So ano po yung point doon? And then after nun, so nagpabautismo siya, at hindi lamang siya. Sabi doon, and all her household as well. Sa dulo ng verse 15, sabi doon, she urged us, saying, if you have judged me to be faithful to the Lord, come to my house, stay, and she prevailed upon us. Ano po yung pinopoint ko doon sa kwento na yon? It's time na si Pablo mangangaral ng mabuting balita at mayroong mga nananampalataya. They always partner doon sa gospel mission ni Pablo. Si Lydia, sabi niya sa team ni Pablo, kung sa tingin mo, ako ay totoong nananampalataya, please remain in my house. Hindi niya sinabi, tandaan nyo, si Pablo hindi siya mag-isa, meron siyang entourage. Marami sila. Pero sinabi niya, habang narito kayo sa Pilipay, nangangaral ng Ebanghelyo, manatili kayo sa aking tahanan. Hindi niya sinabing, mangupahan kayo. Hindi. Perhaps, Lydia, she will provide ng pangangailangan nila. Magluluto sa umaga, magluto sa tanghali, hapon, tanghalian, merienda, hapunan, kasama lahat. Ano po yung pinopoint ko doon? Lagi ang Diyos na nag-open ng heart, nag-open din sa door ng tahanan ni Lydia to partners, to be a companion o to be a Christian companion dun sa missionary journey, missionary gospel proclamation na ginagawa ni Pablo. Natin niyo po yung point ko doon. So, it is the Lord. Ang gusto ko i-point, the Lord uses people. The Lord uses His servants. Yung mga lingkod niya, yung mga iniligtas na niya. Pwede niyang gamitin yung demonyo. Pwede niyang gamitin yung mga anak ng demonyo. Pero naalala niyo, nung yung mga demonyo, ay yung sa Acts na lang. Diba? Merong isang, after ng yung na to sa Acts chapter 16, let me read. Acts chapter 16 din. After ng conversion ni Lydia, sabi doon, Acts chapter 16, merong isang dalagita na possessed ng demon spirit. At ginugulo niya yung preaching nila Pablo at sabi niya, ito yung nangyari. Verse 18. After this, she, yung babae na sinasabihan ng masamang espiritu, or similar sa verse 17 ng Acts chapter 16. Acts 16 verse 17. She followed Paul and asked, si Luke, sabi niya,
Ano yung sinisigaw ng dalaga, ng dalagita, na possessed ng evil spirit? These men are servants of the Most High, who proclaim to you the way of salvation. So yung demon-possessed na babae, siya ay nagsisigaw. Sabi niya, yung mga tao na to, sila Pablo, sila Lucas, sabi niya, ito ay mga lingkod ng Diyos ng kataasan na nangangaral ng balita ng kaligtasan. Imbes na sabi ni Pablo, thank you very much. Correct ka. Ano yung sabi ni Pablo? And verse 18, she kept doing it for many days. Ginagawa nito ng libre ng maraming beses, maraming araw. And having became greatly annoyed, si Pablo sabi na annoyed siya. Na-annoyed. Hindi siya nagpasalamat, thank you, nangangaral ka. Sinasabi mo na, ito yung mga lingkod ng Diyos, nangangaral ng daan ng kaligtasan. But then sabi doon, Paul was annoyed. And then turned and said to the Spirit, I command you in the name of Jesus to come out of her. And it came out of her in that very hour. Ano po yung point ko doon? Recalling yung Panginoong Sus, nung nangangaral siya lagi merong lumalabas ng mga demonyo na di-disturb sila. And then sinusundan siya, sabi ng mga demonyo, bakit ka na pa rito before time? Hindi pa namin panahon para kami ay hatulan mo. Kilala ka namin, you are the Holy One of God. Bakit ka na pa rito before time? Sabi ng Panginoon, shut up. Hindi sinabing, thank you very much. Lagi sinasabi niya, shut up. Ano yung point ng Panginoong Sus? The devil, the demons, wala silang share dun sa ministry of the gospel. Wali po. Yung demonyo, yung mga kamputing demonyo, yung mga anak ng demonyo, wala silang share, wala silang bahagi dun sa gawain ng pagpapahayag ng mabuting balita. Ito ay inilaan. Dun sa Acts 1:8, sabi niya, and you will receive power after you receive the Holy Spirit, and you will be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, remotest part of the earth. Sino yung mga yun? Yung mga kinilos ng Diyos, yung mga puso, yung mga Kristiyano. Sila yung binigyan ng partnership sa gospel. Bakit ko inulit yun? Kasi gusto kong makita natin, gusto kong ma-realize natin na tayo bilang sinasabi natin Kristiyano, mananampalataya kay Kristo, binuksan ng Diyos yung ating mga puso to be an instrument, to partners with those who preach the gospel. At sa ating kapanahunan, yes, may mga misyonaryo, marami po. By God's grace, nakakapag-support tayo ng church sa Pilipinas. Kasi hindi tayo makapag-send, hindi natin masend pa si Kuya Vic doon sa Mongolia. Pero merong church na nandun sa Pilipinas na pwede tayong magsuporta. Di ba? So nakakapag-suporta tayo by God's grace. Yun pa lang yung kakayahan natin. But then we partners with churches sa Pilipinas na nangangaral ng mabuting balita. So ganun din po tayo na kung saan bilang mga Kristiyano, we are two partners. Ang ginawa pinakita ni Lydia, si Pablo, sabi niya kay Pablo at sa team ni Pablo, habang narito kayo, gusto ko makatulong sa inyo, I will provide doon sa pangailangan niyo. Yun lang ang magawa nila. Hindi nila pwede sabihin na, pasensya na, di ko alam yung gospel, di ako makapag-share, pero meron akong rep, may laman. Diba? Habang narito kayo, God will provide, ang Diyos ang magbibigay, ipapadaan niya doon sa rep ko, pwede niyong buksan yung rep ko. Galing sa Diyos, papadaan lang niya sa atin. Yung blessing ng Diyos, para po siyang ginagamit tayo ng Diyos as a pipeline. Alam yung pipeline? Yung tubig na umaagos sa pipeline o sa ilog, laging fresh, laging sariwa, di ba? Pero imagine niyo yung bumaha, di ba? Maraming lugar na baha. Yung tubig, nakaimbak lang doon, after ilang araw, punta ka doon, mapanghi, mabaho, bulok. Bakit? Kasi nakastuck, hindi umaagos, di ba?
Minsan, ganun po yung isang tao na yung supply mula sa Diyos sa kanya, hino-hoard niya. Ano yung hino-hoard? Kinikip niya sa kanyang sarili lang. Akala niya sa kanya lang. Akala niya sa kanya galing lahat ng yon. Hindi niya alam, ginagamit lang siya ng Diyos as a privilege na padaanin yung blessing para siyang pipeline. I pray po na makita natin yun na God has blessed us to be a blessing. God has saved us to be a blessing. God saved us to serve Him for the proclamation ng mabuting balita. Naalala ko merong isang tao dati, minsan, nakakapagsalita tayo na wala naman sa atin, taklesa lang, di ba? Taklesa lang, wala lang. Meron sabihin ka, hindi pinag-isipan, pero yung salita mo parang knife na nakakakat ng puso, yung tao, durog na durog, pero ikaw wala lang. Tulog ka, sarap ng tulog mo, pero yung tao na sabihan mo ay hindi makatulog sa manang loob. One time, isang tao na nagkukwentuhan lang sila, and then sabi niya sa kanyang kakwentuhan na by providence, asawa niya, nagdadrive yung tao, then nakaupo sa harapan niya yung kanyang asawa, and then sabi niya, Daddy, magpapadala ko sa Pilipinas ng ganito, kay nanay, kay tatay, tapos kay kapatid din. Sabi ko, sabi niya, pinakasalan, sabi nung tao nagdadrive, kung pinakasalan ka, parang yung buong pamilya mo, pinakasalan din Yung sa kapatid mo, yung sa nanay mo, sa magulang mo, diba? And then, wala namang sa kanya, then tuloy lang ng drive. And then, after ng gabi, siyempre matutulog na yung tao, nakatalikod. Inisip ng tao na, ano nangyari dito ba? May lagnat ba? Nakatalikod? Then, dalipas yung araw. And then, so yung tao pala, nag-iisip na pabigat o masakit yung mga sinali. Pero sa tao na yun, nagsabi, wala naman. And then, kasi wala siyang trabaho yung asawa, engineer siya, pero sa bahay siya, housewife, diba? And, di ba ba't kayo kumatawa? And then, so yung long story, after a while, yung tao na yun, yung tao na nagdadrive, biglang na-lay off. Wala lang, then na-lay off, sabi ng company, kasi mag-recession nun. And then, so, napauwi lahat. So, pinauwi yung biyanan. And isa lang yung anak nila noon, babae, pinauwi din. And then, so dalawa na lang sa bahay. And then, yung nandun na nakaupo lang dati sa passenger, nakakuha ng trabaho by God's grace. So, engineer siya, nagtrabaho siya. Yung lalaki, walang trabaho. And then, binisahan niya, baliktad ngayon, di ba? Ikaw ngayon yung houseband, nagluluto, pag-uwi niya, kakain na, di ba? Baliktad. Anong point ng kwento doon? Sometimes, hindi iniisip ng tao na yun, no? Ipahiyain yung babae, no? Lahat, pinapadalan ko sa pamilya mo, hindi yun. Pero point is, dalawang na-realize ng tao na yun. Number one, careful sa mga lumalabas sa bibig. Sometimes, wala lang sa atin, pero it means the whole world sa tao na nakarinig. Diba? Destroying sila sa mga sinasabi natin. Baka ingat po sa mga sabihin. Pangalawa, pinakamalaga na realize ng tao na yun. In a moment, God can turn yung sitwasyon. Diba? Nakala mo, di ba? Boss ka, di ba? Pero, point is, na-realize ko na na-realize ng tao na yun na yung blessing ay pinapadaan lang sa atin para lang tayo pipeline na God wants to bless other people through us. So never na i-hoard mo na. Of course, kailangan natin mag-save by all means.
Hindi ka parang dumaan sa kamay mo, pinamimigay mo sa lahat. Kailangan mo turuan yung mga tao, kaya nga, di ba? Sabi ng kasabihan sa atin, di ba? Turuan mo mangisda, bigyan mo pamingwit, di ba? Huwag mong bigyan ng isda. Mga po. So, ano pa yun lang doon? We have to exercise wisdom. But then, never think na yung mga pagpapala na meron tayo ay dahil sa magaling tayo, dahil sa nagpunyagi tayo. Pwedeng totoo lahat ng yun. Pero kahit gaano ka galing, kahit gaano ka kasipag, kung yung Diyos na nagbibigay ay hindi papadaan sa'yo, pwede naman niyang gawin yun. Pwede niyang, si Elijah, na binasa natin kanina na nagreklamo sa Diyos, nagreklamo siya sa Diyos. Sabi niya, iniwan ka na ng lahat. Yung altar mo, tinorn down na. Ako na lang yung natitira. Ako na lang nag-iisa, sabi niya. Then, nanulit niya ulit. Ba't nandyan ka? Sabi ng Diyos sa kanya. Kasi nagtatago ko, lahat ng mga lingkod mo, pinatay na. Ako na lang natitira. Acts, 1 King 19:18, sabi ng Diyos sa kanya, huwag kang papastigurado. Meron akong 7,000, sabi niya. Hindi mo sila alam. They did not bow down to Baal. The same Elijah na kinuha ng Diyos sa whirlwind, di siya namatay, kinuha siya ng Diyos papunta sa langit. The same God na nag-supply sa kanya habang nagtatago siya sa yungib. Wala siya makain, nasa yungib siya. Natatakot siya kay Ahab. Ang Diyos, sabi niya sa uwak yung raven, di ba? Sabi niya, pinapadala niya ng meat si Elijah doon sa yungib. Imagine nyo, sinusupply siya ng Diyos ng meat na nakakain sa magitan ng uwak. Ano po yung point ko doon? God can use other means kung i-reject natin na tayo gamitin ng Diyos. Pwede siyang sabi ko nga lagi, ang Diyos, kontrolado niya lahat. Pwede siyang gumamit ng donkey na magsalita. Ginamit niya kay Balaam. Di ba? Pwede siyang gumamit ng ibang tao. But God wants us to experience yung joy ng privilege na makabahagi doon sa proclamation, doon sa pagkakayag ng mabuting balita ng kaligtasan ng ibang tao. And I pray, makita po natin yun. Going back doon sa Acts chapter 18, and then sabi niya, after this, Paul left Athens and went to Corinth. And then sabi doon, he found Jew named Aquila, native of Pontus, recently came from Italy with his wife Priscilla because Claudius had commanded all the Jews to leave Rome and he went to see them. So yung point dito is, there was a time nung si Emperor Claudius ng Rome, siya yung emperor, parang Caesar, ay lahat ng mga Hudyo na naninirahan sa Roma ay pinalayas niya. Bakit? Kasi lagi silang nagtuturo ng Kristo at yung mga tao, they always overturn. Di ba lagi may riot, di ba? Nalala niyo dun sa preaching ng nakaraan, sabi doon, they turn the world upside down. Di ba? It's time na mga ngaral ng mabuting balita, yung mga tao na nako-convert, dating manginginom, dating lasenggo, babaero, ay nagbabago. At yung mga tao na, example, yung mga binago na, yung mga dati pa rin na ayaw makinig, ay nagkukos sila ng riot. Yung mga tao na to is dating kasama nila, ngayon ay hindi na nila kasama. So yung mga Hudyo, sabi doon, they are always envious na yung mga tao na to, dating kasama nila, ngayon ay sumasama na kay Pablo, kay Kristo, at ayaw nila yun. At dahil doon, laging merong, sabi doon, the world is being turned upside down dahil sa mga nako-convert to Christianity. At laging may riot. Hindi nagkukos ng riot yung mga Kristiyano, bagkus yung mga ayaw manampalataya doon sa Panginoon. At dahil doon, pinalayas ni Emperor Claudius yung mga Hudyo sa Roma. At isa doon, sabi doon, si Aquila at saka si Priscilla ay umalis sila ng Roma at pumunta sila doon sa Corinth. Makita natin doon, si Pablo, pagdating niya doon sa Corinth, nandun na si Priscilla at saka si Aquila. Gusto ko makita niyo yung providence ng Diyos.
bago pumunta si Pablo, ginamit ng Diyos yung dispersion mula sa Roma para mapuntahin si Aquila at si Priscilla para pagdating ni Pablo, meron siya agad na accommodation doon sa Corinth. Bakit? Para maipahayag yung mabuting balita. Nakita niya yung providence ng Panginoon. Sa kanila, pwedeng terrible na pinalaya sila, pero doon sa big picture ng plan ng Diyos, hindi aksidente yun. Bagkus lahat ay naaayon doon sa plano ng Diyos. Exactly, minsan nangyayari sa ating paligid ngayon, di ba? Akala natin, ay, ano na nangyayari, takot na takot tayo. Pero, by God's grace, ginagamit yung opportunity na to na yung mga tao, examine nila. Ano ba nangyayari sa kanila? Di ba? And then, dahil inisip nila ngayon, no? At the end pala, sa Diyos ka lang tatakbo. At the end pala, yung kumpanya ko, magsasara anytime. At the end pala, na yung inasahan ko, na mahabang panahon, nag-graduate ko, 20 years, di ba? Ay, hindi pala pwedeng yun na maging security mo, assurance. So yung mga tao nag-isip sila, at the end, ang Diyos lang pala, ang matibay na sandigan. At ginagamit yun ng Panginoon, yung panahon na kagaya nito. Di ba? So akala natin, di ba? Trahedya. Pero sa Diyos, lahat ay naaayon doon sa kanyang divine sovereign will. Hindi siya yung nag-start nito, nag-yera. Pero pwede niyang gawin para sa kakabubuti ng kanyang mga anak. At maabot din yung ibang tao ng sila man ay maging kabahagi ng kanyang pagligtas. And sabi niya, and because he was of the same trade, he stayed with them and worked, for they were tent makers by trade. So si Pablo, sinasabi dito, habang nandun siya sa tahanan ni Aquila at ni Priscilla, siya ay nagtatrabaho. Tent maker. So bivocational siya. Hindi siya full-time na missionary na trabaho lang niya mangaral. Kung kinakailangan magtrabaho para masuportahan yung kanyang pangangaral din, sabi dito, siya ay nagtrabaho as a tent maker. And then, he reasoned in the synagogue every Sabbath. Sabi doon, siya ay nagtuturo doon sa sinagoga, nagpapahayag ng mabuting balita. And then, tried to persuade the Jews and the Greeks. Try to persuade, ibig sabihin, nyo, sa 5 P's, di ba? Yung mga nag-aanang ng 5 P's, he tried to persuade them. Pinapaunawan niya, pinapaliwanag niya yung mabuting balita para yung mga tao, meron silang choice na tumugon. Ma-persuade niya sila na yung sinasabi niya ay tunay at totoo nga. At para yung mga tao, tumugon sila either to reject it or to respond in faith and repentance sa Panginoon. And then sabi doon sa pagdating doon sa verse 5, when Silas and Timothy arrived from Macedonia, galing Philippi, sabi doon, then Paul was occupied with the word, testifying to the Jews that Christ was Jesus. Sabi doon, testifying. Sa ibang mga salin, usually sinasabi that Jesus is the Christ. Diba? Na si Jesus Cristo o si Jesus, siya yung tagapagligtas. Pero dito naman, sinasabi ni Pablo na ang tagapagligtas ay si Jesus. Inuna niya yung tagapagligtas. Inuna niya na siya yung long-awaited Messiah. So makita natin dito, it's unmistakably na maliwanag na pinapangaral ni Pablo na ang mabuting balita na kanyang ipinapangaral sa sinagoga ay na si Kristo ang siyang tagapagligtas. Tagapagligtas ay si Jesus. Yun po yung mabuting balita na kanyang pinapangaral. Yun yung sinusuportahan ni Lydia. Yun ang sinusuportahan ni Priscilla, ni Aquila. At yun yung pinapangaral niya kahit na maraming beses na siya ay tinutugis at nais na i-harm ng mga tao dahil yung mga
may naliligtas, at yung mga ayaw manampalataya, they are so envious, sabi mo nga, at ayaw nila yung merong mga nako-convert to Christianity. Tignan natin, ito po ba yung mabuting balita na alam natin na si Kristo o na ang ating Panginoong Sus, siya yung tagapagligtas? Yun po ba yung mensaheng alam natin? Or kailangan mo lang gumawa ng mabuti, and then pagdating ng araw, pagdating natin sa langit, nandun si San Pedro nakaupo, dahil may susi siya, di ba? At least yung kwento sa atin ng mga bata, di ba? Pero siya susi nakaupo, o bakit kita mapapasukin sa langit? And sabihin mo, Lord, gumawa naman ako ng mas mabuti, 51 yung mabuti ko, yung bad ko, 49 lang, o Lord, di ba, mas mabigat yung mas good ko na ginawa, kaya papasukin mo ko, di ba? However, hindi ganoon. Yung kaligtasan. Sabi sa Ephesians, yung kaligtasan, let me read a passage sa Ephesians chapter 2 para makita natin na hindi ganoon yung mabuting balita na pinapangaral ni Apostol Pablo. Ephesians chapter 2, verse 8, hanggang verse 10, ito sabi ni Apostol Pablo, for by grace, biyaya lang, sabi niya, for by grace you have been saved through faith. Yung kaligtasan ay kaloob ng Diyos, sabi niya, sa kanyang kagandahang loob. And then sabi niya, and this is not of your own doing. It is a gift of God. Hindi sa sarili mong kakayahan. Hindi mo kaya, sabi niya. And then sabi niya, verse 9, not a result of works, hindi resulta ng gawa, so that no one may boast. Hindi sa pamamagitan ng gawa para wala sino man na maipagyabang na, Lord, kasi 51 yung, kahit 51 pa, 99, hindi pa rin. Kasi yung demand ng Diyos ay 100%. At walang makakasunod na 100% sa Diyos. Pwedeng magawa mo, say 99. Yung 1% na kasalanan na nagawa mo is still good enough to be thrown doon sa impyerno. Dahil yung Diyos ay banal at ang Diyos ay perfect. Ang Diyos niya ay perfect obedience, perfect righteousness. At wala sa atin na meron ganon. Pero merong isa, si Kristo, na nabuhay na matuwid. Buong nung pagkabata niya hanggang sa ipako sa krus, siya ay nabuhay na matuwid. At yung katwiran na na-earn niya, yung katwiran ng kanyang pagsunod, yun ay ibibigay sa sinamang i-embrace siya, yayakapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Dahil yung katwiran niya, ibibigay sa atin para yung kasalanan na dapat tayo magbayad ng kabayaran ng kasalanan na ginawa natin, siya ay nagbayad sa krus. Bagamat wala siyang kasalanan, namatay siya para sa mga kasalanan, kagaya natin. Kahit na 1% lang yung kasalanan mo, namatay siya para sa iyo. Para magkaroon ka ng 100% na righteousness na hindi natin kayang i-earn. Pero siya, na-achieve niya yun. Bagamat siya ay walang kasalanan, namatay siya sa krus para sa ating kasalanan. At para yung tayo na dapat nararapat na parusahan, ay hindi na tayo maparusahan. Dahil inako na yun ni Kristo para sa atin. The question is, yung kasalanan po ba natin? Inako na ba ni Kristo? Anong point doon? In-embrace ba natin si Kristo na, Lord, hindi ko kayang iligtas ang sarili ko. Tulungan mo ako. At pagka po ganon, ibig sabihin, ikaw ay nagtiwala kay Kristo bilang tangi at nag-iisang tagapagligtas ng ating buhay. At tayo ay tatalima doon sa mga gawa natin na hindi acceptable sa Kanya. Isa sa mga gawa natin na akala natin katanggap-tanggap, yung sa tingin natin, gumawa ka ng mabuti, ikaw ay tatanggapin niya. Okay po gumawa ng mabuti, pero yung mabuting ginagawa natin, kung sa tingin natin, enough ito para tayo maligtas, then si Jesus Christ hindi natin kailangan. Gumagawa tayo ng mabuti, babasahin ko lang yung verse 10 ng Ephesians chapter 2. Sabi niya, not a result of works so that no one may boast. Verse 10, sabi niya, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works. Sabi niya is,
Gumagawa ka ng mabuti ngayon kasi niligtas ka niya. Hindi baligtad. Yung iba ganito, gagawa ko ng mabuti para ako maligtas. Yun ang prinsipyo nila. Gagawa ng mabuti para ako maligtas. Sinasabi ng Panginoon, hindi. Niligtas kita, kaya nga gagawa ng mabuti. Kasi binigyan kita ng puso na may bagong affection. May bagong pagnanais na malugod ang Diyos. Gumagawa ka ngayon ng mabuti, hindi para lamang na, kailangan gawin to para pagdating sa langit, mas mataas yung grade ko kasi sa iba. Hindi po ganon. Bagkus gumagawa ka ng mabuti ngayon because you know na ito ay out of gratitude. Na bagamat dati tayo ay galing tayo sa dagat ng basura, tayo ay inahon ng Diyos. Inangkin niya bilang kanyang tagapagmana niya tayo. Imagine mo dati, pulubi ka, nagla-rugby ka. Nandun ka, pakalat-kalat ka, wala kang pamilya. Diba? And then meron isang mayaman, sobra yung kanyang kagandahang loob. Sabi niya, wala ka bang pamilya? Wala po eh. Tara, punta ka lang sa tahanan ko. Tapos, pagkagising mo sa umaga, sabi sa'yo ng mayaman, anak, kain tayo. Tinawag ka niyang anak. Kain tayo kung ano yung meron dito sa din ha. Sasagot ka ba na, ayoko? Sasagot ka ba na, ayoko? Gusto ko doon, babalik ako doon. Hindi, di ba? Bagus tutugon ka na, salamat Papa, salamat Daddy, salamat. At dahil doon is, tutunawin yung puso mong bato, at tutugon ka na may salamat. Tutugon ka na may pagmamahal. Kaya nga sabi ng Panginoon, minamahal natin siya kasi una niya tayong inibig. Yung pag-ibig natin sa Kanya ay tugon ng Kanyang pag-embrace sa atin. I-embrace natin siya kasi in-embrace niya tayo. So yung tanong po ulit sa atin, naranasan po ba natin yun? Experientially. Kasi pwedeng alam niyo dito yung gospel. Maraming tao, yung demonyo alam nila eh. Diba? Sabi sa James chapter 2. Pwedeng alam nyo na si Kristo na buhay, na banal, napako sa krus para sa makasalanan. Pwedeng alam nyo yun. Pero hindi nyo naranasan. Hindi nyo naranasan yung iyong sarili, alay mo sa Panginoon na hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Naiyak mo yung sarili mo sa Panginoon, Lord, hindi ko kaya talaga. Hindi ko kayang baguhin yung sarili ko. Kasi meron pong ganito na maliit na prinsipyo. Merong prinsipyo na ganito. Sabihin ng tao, lalapit ako sa Diyos pag maayos na yung lahat. Lalapit ako sa Diyos pagka yung buhay ko ay maayos na. Pero di natin kayang gawin yun. Naalala ko lagi yung John chapter 4, yung Samaritan woman dun sa well. Sabi ng Panginoon, yes, marami ka ng inasawa, paulit-ulit, pero yung kasama mo ngayon, hindi mo asawa. Exactly, tinakil ng Panginoon yung problema ng babae. Kasi sabi niya, alam namin na mag-worship kami, sabi niyo, doon sa temple, doon sa Jerusalem. Pero sabi ng Panginoon, I tell you, that the hours come, that you will worship Him in spirit and in truth. It's not anymore about the place. It's about the heart. Ano po yung point ko doon, mga kapatid? Samaritan, alam nila yung pag-worship. Alam nila about Messiah. They have not experienced personally yung forgiveness mula sa Diyos. Bakit? Kasi ayaw nilang tanggapin siya bilang Panginoon tagapagligtas. Kasi natakot sila na baka pag tinanggap ko si Kristo, paano na yung ginagawa ko ngayon? Tatalikuran ko na lahat ng to. And minsan is, si Pablo, bago siya na-convert, yung kanyang marugdog na pagmamahal sa Diyos ay nandun. Pero mali yung kanyang katuruan na sinusunod. Kanya pinipersecute yung mga Christian. Pero burning passion na ihayag yung mabuting balita. Nung na-convert siya, tinama ng Diyos yung kanyang theology, yung kanyang pananampalataya. Pero yung kanyang burning zeal, passion, para ipahayag yung mabuting balita, hindi nawala. Ginamit yun ng Diyos para ngayon, kung dating mali yung paniniwala mo, nandun yung marugdog mong pagnanais na ipahayag. Yung mabuting balita, all the more ngayon,
na alam mo na yung katotohanan. Ginamit yun ng Panginoon. Many sa atin na iba yung mga gift natin o may mga bagay na ginagawa tayo na hindi sila same. Though everything that is done out of faith, sabi doon, is not accepted sa Diyos. Pero point is, yung mga tao kasi, sabi nga, dalawang bagay. Ayaw tanggapin si Kristo, ayaw nilang iwanan kasi kung sino sila. Kasi meron silang misconception, no? Pag naging born again ako, puro gaganon-ganon na lang ako. Diba? Puro prayer na lang, puro Bible study na lang, puro luhod, kanta na lang na kanta, yung, di ba? Alive, di ba? Yun ang alam nila, no? Yung boring na yung buhay. Kung dati ngayon, nakakapagbanda ka, di ba? Nakakakanta ka, di ba? Hindi mo na magagawa yun. Inisip nila gano'n. Kung dati is, nakapag-basketball ka, nakapag-barkada ka, and then hindi mo na magagawa yun. Yung prinsipyo nila, yun ang akala nila, na yung Kristyano ay boring kasi walang ibang ginawa kundi mag-alive. Diba? Pero, hindi gano'n yung Kristyanismo. Pagkos is, yung totoong joy, maranasan mo pag nakilala mo ang Panginoon kasi yung mga bagay na meron ka, example, marunong ang gumitara, banda ka, di ba? God can use you for His glory. Imbis na ngayon yung kinakanta mo yung, ano yun? Ganun. Hindi na ngayon yun ang kinakanta mo. Pag kakantayin mo, di ba? Hindi na ngayon yung kinakanta mo. Bagus kakantayin mo is, di ba? Pagpupuri na sa Panginoon. God can use yung gift na meron ka. Kung dati na, nagluluto ka, pampulutan, di ba? Sisig lagi, di ba? Ay ngayon, sa church, mahilig din yung church ng sisig, di ba? Hindi na ngayon pampulutan, di ba? Kung dati yung ginagawa mo to serve yung hindi ikakalugod ng Panginoon, you can employ yung mga bagay na yun to serve yung Diyos, di ba? Pero kung yung dati, ginagawa mo is, hindi naman dapat, hindi ba mas malulugod yung asawa mo, yung kapamilya mo na, Nay, dati sinusunog ko yung pera ko sa, di ba? Sigarilyo, di ba? And then, na-realize mo na, sinisira mo yung katawan mo, sinusunog mo yung pera, and then na-realize mo, hindi pala nakakalugod yun sa Diyos, hindi ba nakakalugod yun na ihinto mo, di ba? Or sa tingin mo, makakalugod ba yun sa Diyos? Kung sa tingin mo, makakalugod sa Diyos yun, pagpapatuloy mo. Pero hindi makakalugod yun, di ba? Kung dati, di ba? Sabi mo nga, yes, by God's grace, kumikita ka ng pera. At tapos, di ba? Sabi mo, hindi, ano lang naman, pampatulog ko lang. Di ba? Pampatulog mo hanggang sa inaaway mo ni kapitbahay mo, hindi makatulog. Di ba? And then, na-realize mo na, pagka pala nasosobrahan ako, hindi ko na pala alam ginagawa ko, into ko na to. So, nilagay mo na sa bookshelf. Bookshelf pa rin, no? O, tinago mo na. O, tinapon mo na. Diba? And then, na-realize mo, every month ngayon, instead na nagagastusan ka ng 200 a month, kasi kailangan mo pampatulog. Diba? Eh ngayon, nasave mo na. Pinapadala mo sa anak mo, pang-enroll niya, pang-ipon niya. O nak, dagdag mo sa baon mo. Natutuwa yung asawa mo, natutuwa anak mo, di ba? Healthy ka pa, nakakatulog pa yung kapitbahay mo. Di ba? Ano po yung point ko? May mga bagay na kailangan hinto. May mga bagay na kailangan magpatuloy para sa Panginoon. Naget nyo? Hindi sinasabi ng Diyos na, hindi, talikuran mo na lahat ng yan at wala ka nang ibang gawin kundi mag-Bible study. Hindi. Yung buhay Kristiyano, hindi lamang buong Bible study. Nagba-Bible study tayo para magkarga, para makatakbo tayo. Ano yung sakyan ko kanina bago nagsundo, kinargahan ko para masundo ko yung dapat sunduin. Nagkakarga ko para makatakbo. Ganun tayo, nagba-Bible study tayo, nag-aaral tayo dito, para sa isang linggo, tatakbo tayo na meron tayong karga. Para kahit na marinig mo, may dumaan, di ba? Still you are confident that the Lord is sovereign. Diba? Nagbabalitaan na, baka kung ano may mangyari, di ba? And then, instead na mag-worry ka, di ba? You kneel down and pray. So, ulit po,
Naranasan niyo na po ba yun? Na magtiwala sa Panginoon, completely surrendering yung buhay niyo sa Kanya. Then, kung amen po yung sagot, then partners kayo sa gawain ng Panginoon. Kung hindi pa po, then yung pleading sa inyo is, let me read one passage bago tayo bumalik sa Acts. Acts chapter 2 verse 14. Or Acts chapter 1 verse 13 hanggang 14. Acts chapter 3, Ephesians chapter 1 verse 13. Ephesians 1:13. Ito po sabi sa Efeso chapter 1 verse 13. In Him, yung Him Christ, in Christ, you also, sabi niya, kayo din naman. Kay Kristo, sabi niya, when you heard the word of truth, nung narinig nyo, yung balita ng katotohanan, the gospel of your salvation. Sabi niya, narinig nyo, yung mabuting balita ng kaligtasan, the word of truth, the gospel of your salvation, yung mabuting balita ng kaligtasan. Truth, gospel of salvation, and sabi niya, and believe in Him. So ano yung progression? Narinig mo, una, totoo. Hindi kung ano lang naman napanaginipan nila. The word of truth, sabi niya, the gospel of your salvation, and narinig nyo, and believe, you receive it in your heart. And then sabi niya, you were sealed with the promise, Holy Spirit. Ano po yung point doon? Narinig mo yung katotohanan. And then, in-embrace mo yung katotohanan na si Kristo ang tagapagligtas. And sabi doon, God has given you the Holy Spirit. If you have the Holy Spirit, or if you receive Christ as your Lord and Savior, you have the Holy Spirit in you. Yun po sabi sa 1 Corinthians 3:19, 1 Corinthians 6:19, na kung saan, we are the temple of the Holy Spirit. Kung templo ka ng Holy Spirit, gagawin mo kung ano yung alam mo na makakalugod sa Holy Spirit. And isa po doon, hindi lamang yung stop yung dapat stop, continue yung dapat mag-continue, o start yung dapat mag-start. So meron kang ikakat, meron magpapatuloy, pero meron ka rin start. Kasi start ng bagong buhay. Kay Kristo. Going back po sa ating Acts chapter 18, and then sabi niya, so sabi ni Pablo sa kanila, your blood will, verse 6, sabi niya, your blood will be on your own head. I am innocent. From now on, I will go to the Gentiles. Nangaral siya sa mga Hudyo, yung mga Hudyo, lagi, ay nilang makinig. Diba? And sabi ni Pablo, I have done yung pangaral. Yung iyong kapahamakan ay because of your own disobedient and hardening of your heart. So, meron warning na sinasabi ni Pablo. May mga tao na narinig nila. Pero, they harden their hearts. Sabi ni Pablo, wala na akong pananagutan sa inyo. At sabi niya, ako ay mangangaral doon sa mga Gentile, sabihin hindi mga Hudyo, at yun yung ginawa ni Apostle Pablo. And then sabi verse 7, and he left there and went to the house of a man named Titius Justus, a worshipper of God. Katabi ng sinagoga, mayroong isang Hudyo na pangalan Titius Justus na siya yung, sabi doon, yung kanyang tahanan katabi ng sinagoga, and doon tumuloy si Pablo. And then sabi doon, verse 8, Crispus, a ruler of the synagogue, believed in the Lord. Hudyo din to, na nanampalataya sa Panginoong Jesus. So pumunta sa tahanan ni Titius Justus, nangaral, and then may mga nangaligtas. Isa doon si Crispus, a ruler of the synagogue, believed in the Lord, together with his entire household. Ano pa sinasabi doon? Hindi lamang siya. Kasi bilang isang leader ng tahanan, sinabi din niya sa kanyang pamilya, narinig ko kay Pablo, makinig din kayo sa kanya. At tumugon din yung kanyang pamilya. And then anong ginawa niya? Sabi niya, then, and many of the Corinthians, hearing Paul, sabi sa verse 8, believed and were baptized.
Sa lahi na nampalataya, kasunod ng pananampalataya, pagpapabautis mo. Yun po lagi ang pattern. Para ipahayag yung nangyaring transaction sa puso, ipahayag outwardly, yung kanilang ginagawa ay mag-undergo ng water baptism as a obedience dun sa sabi ng Panginoon. Be baptized, sabi doon, and mag-partake dun sa Lord's Supper. And then sabi po, verse 9, so ano natin doon yung partnership o yung Christian companion o Christian co-worker na laging sinasend ng Panginoon to work alongside with His people o yung kanyang mga missionary, kagaya ni Pablo. Yung verse 9, ano natin dito, yung Christ comfort. Christ comfort. Sabi niya, and the Lord said to him in a vision, do not be afraid. Diba? Si Pablo, I think siya isa sa pinakamatapang na nangaral ng mabuting balita. Pupunta sa lugar na hindi siya kilala. Hindi niya kilala yung mga tao. Nangangaral siya. And then pinapakita na pwedeng si Pablo, meron din siya minsan na fear. Natakot din. Kasi otherwise, hindi sasabihin ng Diyos na, sabi doon, nagpakita ang Panginoon sa kanya, and the Lord appeared to Paul in the night, in a vision, do not be afraid. Ano yun yung comfort? Ba? Huwag kang matakot. Bakit sabi niya? But go, do not be afraid, go on speaking, and do not be silent, for I am with you, sabi niya. I am with you, sabi niya. If God is for us, what can be against us? Ba? Imagine nyo, minsan di ba sabi natin sa atin, imagine nyo lang, kung katabi mo si Alnayan, tapos maglalakad ka sa kalsada, uy, ba? Huwag niyong gagalawin yun, di ba? Bakit? Kasi bigatin yung kasama niyan, di ba? Imagine nyo, sabi ng Panginoon sa kanya, huwag kang matakot, kasama mo ako. At kung siya nagamuha ng langit at lupa, kasama mo, kaya na matakot. Hindi niya sinabi na walang gagalaw sa iyo. Bagkus sinabi niya is, no one will harm you. Ibig sabihin, hindi ka nila pwedeng patayin. Pwede ka nang batuin ng itlog, pwede ka nang tatiguin, pwede kang ithrown sa prison. Diba? Pero, hindi ka mamamatay until nasabihin ko, come home, my faithful servant. Ibig sabihin yung kamay mo, nasa kamay ko. Ganyan po yung sinasabi doon. At ang comfort na meron tayo, o meron si Pablo, sa Diyos. Same thing na comfort na binibigay sa atin. May nangyari sa paligid natin, sinasabi ng Panginoon, do not be afraid. I am with you. Sometimes, di ba, nakakabalisa yung mga panahon ng kagaya nito, di ba? Kaya nga, minsan, isang linggo lang nakalipas after ng anniversary natin. Noong anniversary, makeup lahat, di ba? Ganda ng mukha lahat. And then, nung lumagdag yung mga ano, di ba? Makita mo, di ba na minsan yung mga mukha, di ba? Parang tinamaan na kung ano nila. Samahan natin dito, yung comfort ng Panginoon mismo sa kanyang mga lingkod. May mga mangyayari, natakot tayo, nababalisa, at yan sabi ng Panginoon, do not be afraid, I am. So let's take yung pangako na yun ng Panginoon na totoo yung fear. Hindi yung, bisang kasi, di ba, yung tao, ano ka ba natatakot ka, di ba? Minsan dinideny natin. Meron talagang dapat ikatakot. Pero huwag kang matakot, sabi ng Panginoon, dahil kasama mo ako. Hindi natin dinideny na may nangyayari. Di ba? May nangyayari, totoo mga nangyayari. Pero, sabi ng Panginoon sa atin, kasama mo ako. Di ba? And pangatlo, makanin, di lamang yung Christ Christian companion, yung Christian co-worker, and then yung Christ comfort sa kanyang mga lingkod. But even yung Christ command o Christ commission. Ano ba sabi ni Kristo sa kanya? Huwag kang matakot. And then sabi niya, keep on preaching. Yun yung sinabi sa kanya. Sabi niya, sa dulo ng verse 9, do not be afraid, but go on. Speaking, do not be silent. Sabi niya, keep preaching the word of God. Do not be silent.
Why? Lagi, nakaka-amaze yung sinasabi lagi ng Panginoon. Each time na may papagawa siya, bibigyan ka niya mo ng assurance na, I am with you, go on. Diba? But if God is not with us, by all means, dapat tayo matakot. Diba? Pero si Pablo, sabi ng Diyos sa kanya, do not be silent. No one will attack you to harm you. And then sabi niya, verse 10, what a comfort, sabi niya, what? For I have many in the city who are my people. Sabi ng Diyos sa kanya, Pablo, marami akong lingkod sa city na to. Kailangan nilang marinig yung tinig ng Diyos para sumunod sila. Parang ganito, sabi ng Panginoong Jesus, I am the good shepherd, di ba? I know my own. I call them by name and they hear and they follow me. Sabi ng Panginoon, yung true preaching, ang Diyos, ginatawagan niya yung kanyang mga tupa. At yung mga tupa niya, tinatawagan niya by name. And sabi niya, let me open para John chapter 8. O John chapter 10. John chapter 10. Sabi niya sa John chapter 10, verse 11, I am the good shepherd. The good shepherd lay down his life for his sheep. And then sabi niya, I will jump dun sa verse 14. I am the good shepherd, I know my own, and they know me. Sabi niya, alam ko sila, at kilala din nila ako. Ang sinasabi po ng Panginoon, na kung tayo ay tupa ng Panginoon sa kanyang pagtawag sa atin, we will recognize yung kanyang tinig. Muli po, kung tayo ay tupa ng Panginoon sa kanyang pagtawag sa atin, sa pamamagitan ng kanyang mabuting balita, tayo ay dirinig, tayo ay ma-recognize natin yung kanyang tinig na tinatawagan tayo personally. And sabi ng Diyos kay Pablo, keep on preaching. Bakit? Yung mga tao na yon na tinawag ko, kailangan nilang marinig yung mabuting balita. Ang sinasabing doon ng Panginoon sa kanya, Paul, sigurado, pag nangaral ka, meron akong mga lingkod dyan. Una, kailangan nilang marinig. At sigurado na yung mga tao na akin, pag narinig nila, sigurado sila tutuloy. Hindi natin alam kung sino yung mga yon. At hindi sinabi sa atin kung sino. Wala silang ticket sa likod na ako ay Christian, ako ay sheep, di ba? Pero makikita mo yung manifestation na sila nga ay sa Panginoon sa magitan ng pagtugon. Ano yung tugon nila? Sabi nga kanina, they will respond in repentance and faith sa Panginoong Jesus. They will acknowledge Him as their only Savior. Amen. And then pagpapatuloy pa, sabi niya, and he stayed. Si Pablo, nag-stayed sa Corinth sabi niya sa verse 11, stayed a year and 6 months. Nag-stay siya ng 18 months. Para turuan sila. Imagine niyo si Pablo, nandun siya 18 months kasama ng church sa Corinth. And later on, pumunta sa Ephesus, mag-stay siya doon ng 2 years. Ganon yung missionary work ni Pastor Pablo. Hindi lamang siya punta dyan, nangaral din, bukas wala na. Diba? Lagi, pag may nangaral, may nanampalataya, dinadagdag sila doon sa church. Para doon sila i-groom. I-groom, ibig sabihin, doon sila nurtured, palalaguin, para pagka may pakpak na sila, ba, papalayain sila, nang sila man ay maging instrumental doon sa pagpapahayag ng mabuting balita. Hindi lahat tinawag na mangaral, pero lahat ay tinawag na maging witness. Ibig sabihin, witness whether by your lifestyle or by your testimony na ikaw ay kinilos ng Panginoon.
ikaw ay lingkod ng Panginoon. Kaya bakit natin dito, magtatapos siya hanggang sa verse 17, na si Pablo ay patuloy na nangaral, and then nandun yung mga lagi may opposition sa kanya. Sabi niya, and verse 12, but when Gallio was a proconsul of Achaia, the Jews made a united attack on Paul and brought him before the tribunal, saying, this man's persuading people to worship God, contrary to the law. So ito yung mga naiinggit na mga Hudyo. But when Paul was about to open his mouth, Gallio said to the Jews, if it were a matter of wrongdoing or vicious crime, O Jews, I would have reason to accept your complaint. But since the matter of question of words and names of your own law, see to it yourselves, I refuse to judge of these things. And he drove them from the tribunal, and ano ginawa nila? And then sabi doon, they seized Sosthenes, the ruler of the synagogue, and beat him. Ano yung lagi, violent lagi, yung mga ayaw sumunod sa Panginoon. Hindi nila nakuha yung gusto nilang mangyari. They will always result doon sa violence. Pero yung mga lingkod ng Panginoon, kaya binigay yung I will be with you, sabi niya, be strong, may mga persecution, may mga opposition, but I am with you. Ano po yung point doon sa ating pagtapos? Ating pagtapos, makita natin lagi, yung mandate ng Panginoon, dati at hanggang ngayon, ay the same. Ipahayag yung mabuting balita. Kung tayo kinilos ng Diyos, kasangkapan tayo na tayo makibahagi doon sa gawain ng Panginoon. And lagi, binibigyan tayo ng comfort ng Panginoon as we obey yung nais ng Panginoon na sumunod sa Kanya. Binibigyan tayo ng assurance that the Lord is with us. Then also, sabi din sa atin, no? Sa ating pagsunod, ipahayag natin yung mabuting balita and never be silent. Minsan yung mga tao, sabi nila, hindi mo na kinakailangan i-share yung mabuting balita. Ipakita mo lang sa gawa. Diba? May mga ganon na well-meaning. By all means, dapat mag-match yung sinasabi mo doon sa ginagawa mo. Diba? By all means, dapat mag-match. Ibig sabihin, ano point ko doon? Dapat pag sinabi mong Kristiyano ka, makita yung pagiging Kristiyano mo. Right? Kasi kung sinasabi mo na, ay, manampalataya kayo kay Kristo, sumunod kayo sa Kanya. And then ikaw naman, hindi mo naman ginagawa. Diba? So, walang validation yung sinasabi mo. Right? Pero kung sinasabi mo naman, hindi, tsaka na ako mangangaral pag maayos na yung buhay ko. Oh, at tsaka na ako mag-share pag maayos na yung buhay ko. Kaya lang, 2 taon na, 3 taon na, 10 taon na, pauwi ka na sa Panginoon, hindi mo pa naayos yung buhay mo. Diba? Kasi point is, as we obey, God will continue to shape and fashion us according to His image. Naalala ko yung magandang kwento lagi ni Abraham nung tinawag siya ng Diyos. Sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, iwan mo yung buong pamilya niya. Sabi niya, iwan mo yung relatives mo at punta ka sa lugar na sasabihin ko. Sabi ng Diyos sa kanya, pumunta ka sa lugar na sasabihin ko. Hindi pa niya sinabi yung buong detalye. Hindi niya sinabi na, Abraham, ito yung game plan. Punta ka dito, and then, bala ka na doon. Hindi ganon. Sabi niya, pumunta ka sa lugar na sasabihin ko. Ibig sabihin, sa Abraham, dapat dependent siya sa Diyos. Sasabihin ng Diyos sa kanya, ready ka na, okay, punta ka dito, punta ka doon. Each step of the way, the Lord is involved. Hindi ang Diyos na, okay, ito na yung Bible, bahala na kayo, wala na akong pakialam sa inyo. Hindi po. Kaya nga po, sabi ni Pablo, pray without ceasing. Pray continually. Always depend, rely. Doon sa Diyos, hindi dahil sa binigyan ka na ng Holy Spirit, hindi ka na lalapit sa Diyos, ikaw manlangin. Hindi dahil sa binigyan ka na ng mataas na sahod, maayos na asawa, maayos na pamilya, and then sa tingin mo, self-sufficient ka na, hindi ka lalapit sa Diyos. Hindi po. Always depend doon sa strength and power ng Panginoon sa ating pagtubag
doon sa nais niyang ma-accomplish sa ating buhay. Sa ating sarili, hindi po natin kaya. Kahit anong gawin natin, sa ating sarili, hindi po natin kakayanin. Try mo sumunod sa Diyos sa sarili mong kakayahan. Sa una, pwedeng inspired ka pa. Pero, pagka may mga pagsubok na mga challenges, bibigay at bibigay ka, ikaw ay ma-exhaust. Kailangan mo laging connected ka dun sa power source, who is Christ. Always connected tayo sa Kanya. Dahil meron siyang endless, infinite power. Tayo, hindi po natin kaya. Drain tayo lagi kung hindi tayo konektado sa Panginoon. At paano po natin gagawin yung connection sa Kanya? Kanyang salita. At ginagamit niya yung prayer, Bible studies, yung pakikinig ng Kanyang salita para i-charge tayo, para i-fully charge tayo, para ready tayo sa ating pagtupad doon sa nais na ipagawa sa atin. Let us all stand mo and come to the Lord. I encourage you po mga kapatid, close our eyes and then let us seek the Lord sa ating mga puso. Sino po ba'y nasa ating puso? If it's the Lord, then bless Him. Thanks Him na niligtas po niya tayo. And let us ask Him, Lord, how can I be engaged more o be involved more doon sa nais mo na ipahayag yung mabuting balita ng kaligtasan? Paano pa ako makakapag-participate even more? At kung naman po tayo ay hindi pa tayo sigurado, hindi tayo involved pa, or perhaps ito yung ilang beses pa lang na nakarinig tayo ng ganitong mga pagtuturo, I pray with a humble heart, with sincerity, lumapit po tayo sa Panginoon. And ask Him, Lord, hindi ko maintindihan lahat ng mga sinasabi. But then, if it's you, Lord, please work in my heart. Lumapit po tayo sa Kanya na may pabaan, sincerity ng ating puso. At sabi niya, nangako siya, if you seek me diligently with all your heart, you will find me. And I pray po, lumapit tayo sa Panginoon, nang sa gayon, lalabas tayo sa lugar na ito, na puspos ng Banal Espiritu, at nandun yung katiyakan na tayo ay belong sa ating Panginoon. At kung siya ating Panginoon, marami mang mga nangyayari sa ating paligid, we can find comfort and assurance na kasama natin ang Diyos. Lumapit po tayo sa Panginoon, tayo lang. Lord, salamat dahil kayo ang Diyos na nakakakita ng aming puso. Lord, lahat ng aming mga ginawa ay alam niyo po. But then, salamat, Panginoon. Dahil kayo ang Diyos na nakakakita, nakakaalam ng aming ginawa. Kayo din yung Diyos na nananawagan sa amin. At nagnanais na kami ay iligtas. Lord, sa kabila ng lahat, sa kabila ng aming mga ginawa, sa kabila of who we are, Panginoon, yet your grace, your mercy, your love abounds even more, Panginoon. At nais mo na kami ay lumapit sa inyo. Lord, salamat sa iyong mayamang biyaya. Maraming salamat sa iyong mayamang pagligtas, Panginoon, sa amin. Lord, salamat na kayo ang unang umibig sa amin. Bagamat nung panahon na kami ay hindi ka ibig-ibig, Panginoon. At even now, salamat, Lord,
na kinikilos mo yung mga puso ng mga dinala mo sa lugar na ito, Panginoon, na makita nila ang katotohanan na tanging sa iyo lang may kaligtasan. At sa tanging sa iyo lang mayroong assurance ng buhay. At tanging sa iyo lang mayroong tunay na purpose ang aming buhay. Lord, salamat, Panginoon, aming panalangin na as a church, lalo pa, Panginoon, sanctify us by your word at manatili kaming matapat doon sa pagtawag mo sa amin. And for us as individual, Panginoon, help us by your Holy Spirit na gawin namin yung nais mo na magawa namin, Panginoon. Grant us both the desire and the capacity, Panginoon, na magawa namin yung ikakalugod at iyo ikakalwalhati sa ikakarangal ng iyong malwalhating pangalan. And now to Him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of His glory with great joy, to the only God, our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time, and now and forever. Amen. Amen.